Hello everyone, this is me Abigail again. Welcome to my vlog. And today, kakatapos lang namin check ng apartment kasi kailangan namin maglipat due to yung may-ari ng bahay na titingnan namin ngayon is nakiusap kung maaari lang naman na maglipat na kami kasi kailangan ng anak niya yung bahay since pareha silang single mom. So, pero mayroon pa rin kaming rights na tumira doon dahil meron kaming contract. So, yung contract na yon is 1 year and 6 months pa lang kaming nakatira doon. So, anyway, today, pupunta kami sa isa sa pinakamagandang cemetery dito sa Buenos Aires. Again, marami siyang history, marami siyang facts and interesting things na pwede natin makita at masabi ko sa inyo about doon. Ang oras ngayon is around 10:30 a.m. 10 a.m. kasi nakarating kami dun sa apartment. Kasi 10 a.m. talaga ang pag-check ng apartment dun. Hindi ko na napakita sa inyo kasi 50-50 pa kung pili namin yung hindi kasi medyo mas mahal siya kaya sa apartment na tinitira namin. Pero maganda naman yun. Mas malaki siya. At let's see kung ano nga naman ang magiging desisyon ng mag-asawa. So anyway, yun na nga. Punta tayo sa cemetery. Magandang cemetery to. Dito ko to sa Pinas. Dito, ang cemetery, parang European na cemetery, ganun. Imbis nakakatakot, hindi kasi ang gaganda daw. Well, di pa ako nakakapunta doon kahit na 1.5 year na ako nakatira dito. Kung ngayon pa lang ako pupunta. So, I want you to guys go with me. Ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang klase na cemetery dito sa Buenos Aires. At kung mapapansin nyo nga, ay, hihingal na ako kasi medyo nagugutom na ako. So, I'll be back to you later guys after we eat. So, see you. Sarap. Buffet ito dito. Ang sarap ng pagkain. Pwede naman. So good. Napakasarap niya. Mayroong fried rice. Dalawang klase ng fried rice. Ang sarap. Mura lang to. Hindi to mahal. May mga salad din. Napakasarap niya. Sorry, gutom lang ako kaya masarap. Wait lang. Okay, kumuha ng pagkain. Okay, kumuha ako dito. Para marinig nyo ako. Diba? Sama kayo sa akin. Kuha tayo pagkain. Hola! Honey, what did you get? Kinikilo lang yung pagkain dito. Kahit ano pwede mong kunin. Tapos kikiluhin na lang nila. Ang sarap. Parang lahat bago. Sarap niya. Okay, balikan ko kayo. Papakita ko sa inyo kung mga kinuha kong pagkain. Okay? Argentinian video blogger lunch check. Actually, this place we already eat around 2-3 times. We know this place. Yeah, the name of Asiatica is the Palermo district area. This my food. Let's check what I choose. I like veggies. This pork. This potato, egg, and salad, mushrooms, onion salad. My wife choose seafood, shrimps, also pork. This I don't know. Chicken. Beef. Pan-fried chicken, beef, rice. Of course, it's Filipino because noodle, half noodle, and also salad. And this all we pay around 34,000 peso, which around $20. And it's actually very good price for Argentina, for Buenos Aires. Especially this not just simple food, it's really good Asian food. So let's enjoy. A few moments later. Ayan na, katapos lang namin kumain at papunta na kami sa tourist spot, Buenos Aires, which is the name cemetery. Oh, cemetery. Cemetery yun ate. Tingnan natin. Kasi first time ko lang din makakakita ng honey! Stop!
First time ko lang din makakakita ng tourist spot sa isang bansa, cementerio pa. So let's see, makita ko sa inyo. So let's go, masakay tayo ng bus. Let's go! Tawid na tayo. Narinig niyo ba ako? Ayan na. Which na? Ani? 60. Yeah. Sa bus, gumagamit kami. Hindi cash. Hindi rin pera. Kailangan mayroon kang... Ay! Where's sube? Ay! Sube. Pag naubos yung laman nito, mag-ano ka, magtatap ka. Ay, honey, already 60. Pag naubos yung laman nito, mag-top up ka. Madalas nagtatap up kami ng 10,000 peso, ganyan. Let's go. Hola. So today is Thursday. Thursday ngayon at hindi naman kapunuan yung bus. Pero nakatayo ako. Mas maganda nang nakatayo ako kasi wala lang, gusto ko lang nakatayo. Yun yung vibe ko today. Nakatayo ako sa bus and it's not bad na nakatayo. For me, it's more entertaining at pag nakatayo ka kasi nakatingin ka sa window, makikita mo yung labas. Tsaka mas nakakalimutan ko yung baka sumakit yung ulo ko, magsimula naman ako magsuka-suka. Makating ganitong taong katulad ko. Makatingin si Lola kay baby. Baba na kami sa bus. And mga konting lakad na lang. Ay, grabe si auntie. Ang laki ng bubang. Charis. Anyway, malapit na kami sa aming pupuntahan. At super duper excited na agad makita ang lugar na yun. Sobrang curious talaga ako. The entrance fee is 22,000? Yeah, What the heck, so expensive. you can record. Tingnan nyo, auntie. Baka mahal naman ang entrance fee. 22,000. Pwedeng mura lang. Ito, turista, international, kailangan ang mabayaran mo 22,600. Pero, kung turista, residencia national, parang ano ko na dito ko nakatira, 5,000 na. 650. Okay. We have precaria, honey. Electronic, okay? Yeah. No video inside. Okay. Ngayong araw, nandito tayo sa pinakasikat na lugar sa Buenos Aires, ang Recoleta Cemetery. Hindi ito ordinaryong sementeryo dahil para itong maliit na syudad ng mga patay. Dito rin makikita ang napakaraming magaganda at ingranding museo na parang mga bahay, simbahan at mini places. Kaya tinatawag din ito na isa sa pinakamagandang cemetery sa buong mundo. Itinayo ang Recoleta Cemetery noong 1822 at dito nakalibing ang maraming importanteng tao sa Argentina, mga presidente, bayani at mayayamang pamilya. Isa sa pinakasikat na kalibing dito ay si Eva Peron o mas kilalang Evita. Hanggang ngayon ay maraming turista ang pumupunta para makita ang kanyang puntod. Ito pa daw, may isang babaeng muling nabuhay habang nililibing. Ang pangalan niya is Rafina Cambaceres. Sabi ng caretaker, nagpaparamdam pa rin daw yun hanggang ngayon. So, medyo nakakatakot naman. Patay ka na kung paramdam ka pa. Sino naman hindi matatakot dun, auntie? Dito pala nililibing ang famous at rich families in Argentina. May mga sarili-sarili pa silang vault na kapag namatay sila, ilalagay nila yung kayamanan nila doon. And talaga naman napaka-social. Diyos ko, kahit nang magtago sila lang dito parang hindi makukuha kasi hindi mo ng pagkakaganda-ganda ng pagkakagawa.
Napaka-perfect. Wala nang masabi dito. Ang ganda talaga. Aha. We need 20. 20. Okay. May hinahanap akong tomb na puntod, I mean, kasi siya yung pinaka-sikat na babae. Kasi siya yung icon or first lady dito sa Argentina na hanggang ngayon daw hinahangaan pa rin ng mga tao. So, gusto ko siyang makita kasi base sa nakita ko by photos, maraming nagbibigay sa kanya ng flowers doon hanggang ngayon. And tingnan natin personally kasi gusto ko makita kung kailan siya nabuhay, kailan siya namatay. At gusto ko makita ng personal yung tomb niya or yung what can I say, libingan. So tara, which section, honey? 20. 20. So this one is 70. 20 section. So hanapin natin yung 20 section. Malaki kasi to. Malaking libingan. Hanapin na tayo sa Punto de Eva Petron. Napakaraming tao din dito. Yung tourist guide, marami siyang dala-dalang mga turista. So, nandito sila ngayon para ipaliwanag kung ano ba tong, sino ba at kung ano siya, si Eva Petron dito sa Buenos Aires. Narinig niyo ba ako? Sana naririnig niyo. Dito nakalibing ang first lady ng Argentina. Ang pangalan niya correctly is Eva Perón, na hanggang ngayon hindi lang siya first lady kundi siya ay isang icon na hanggang ngayon maraming taong talagang hinahangaan siya, tinatangkilik siya, at dito siya nakalibing. Diba? Tinutahan din sila ng mga turismo kasi sikat nga siya. Naman ay si Liliana, isang batang babae na bagong kasal pa lamang noong 1970. Nagpunta siya sa honeymoon niya sa Austria kasama ang kanyang asawa. Pero sa kasamaang palad, habang nandun sila, biglang nagkaroon ng avalanche, isang pagguho ng snow sa bundok na kanyang kinamatay. Pagkatapos ng pagkamatay, nagpagawa ang kanyang pamilya ng isang napakagandang puntod sa Recoleta. Mapapansin mo na parang buhay na buhay ang rebulto niya. Ito naman is si Rufina Cambaceres, isang Argentine socialite na namatay noong 1902 sa edad na 19 years old. Anak siya ng manunulat na si Eugenio Cambaceres. Ang kanyang ikimatay ay heart attack at inilibing siya sa Recoleta Cemetery. Pagkaraan ng ilang araw, ang kanyang kabaong ay nakabukas. Kaya maraming tao ang natatakot sa kwentong iyon. Ito, puntod to, auntie. Napakalaking puntod niya, auntie. Ang laki niya. Ang nandito is governor daw. And, excuse me, wait. Kung makikita niyo yung statwa, umiiyak si ate mo girl. And simbolo na umiiyak siya, ganun. And, tingnan natin. Ang nandito is Governor Luis Dorrego Yalas. Ito, mami ha, ang pangalan ng lalaking to, Alberto Navarro Viola. 1857 siyang nabuhay. Tapos 1885 patay na siya. So it means parang nasa around 25 years pa lang siya nabubuhay. Patay na agad siya. Pero tingnan mo naman. Siguro mayaman na yung pamilya niya. Kaya nakapagpagawa ng ganitong klase ng libingan. Apakaganda. I don't know, maybe it means that have wife, Iha. daughter. Embajador, wait, I wanna check embajador. Dalawa yung nakalibing dito. Dalawa o tatlo kasi meron pa sa ilalim. Kung makikita nyo, ayan o, isa, dalawa. I think meron pa sa ilalim. Embajador is... So I think, for me lang siguro kapag it's ambassador, man. ambassador. Ambassador. Yes! Ambassador of Argentina. Kaya naman pala, mayayaman pala yung mga nandito. Ito yung marble yan. Marble. Diyos ko Maria. Ginagawa to, ganito ang itsura. Ito yung picture niya. Ganyan yung gagawin. Third floor siya, auntie. Third floor. Tapos, honey, look. I think they will put the tomb here. Yeah. And many family, I think they will gonna put here. Like, this is the... And look how they make. Look, here the... how to like say? string? Yeah. The light Yes. go. All cross these all floors until
the bottom space. Yeah. Ang ganda. Or, karamihan sa mga puntod na nandirito is may basement. Nasa ilalim. we die, can you make PlayStation for me Ganon! in my room? Don't say that! I wanna Honey, play. I'm not ready yet to let you die. I want to be with you for a long time. Forever. Maraming turisto yung pumupunta dito. Actually, mga galing ibang province, mga ibang galing city, ibang galing city, pupunta sila dito para makita ang ganda ng sementeryong ito. Napakaganda niya. Like, ito na ba yun? Grabe, grabe, grabe. Itong lugar, city nga, di ba? Meron siyang daanan, like pathway, ganun, parang siyang street. Tingnan nyo dito. Kayo nang bahala mag-adjust. Basta tingnan nyo na lang kung saan po inaano yung camera. May kada street siya ng mga kabao o ng mga puntod. Mas maganda siya sa personal. Hindi siya typical na cemetery. They called it Cemetery City of the Dead. Apakagaganda. Sige, ituturo ko muna kayo. Kukuha lang ko ng magagandang video as long as I can. Ganda talaga, honey. It's really good this one, no? Like baul. Understand? It's really good. Napakaganda. No, cannot. Why you will open? Cannot. Nasa labas na ako ng cemetery at habang naglilibot ako sa cemeteryong yon ay talaga namang mamamangha ka. Kahit ako namangha talaga ako ng bongga kasi napakaganda ng mga structure, design at saka kung paano yun ginawa. Talaga namang makikita mo na kung gaano kayayaman ng mga taong nagpagawa ng libingan doon or puntod. Siyempre, naisip ko na lahat tayo dito sa mundo is may kanya-kanyang reason kung paano tayo namatay, kung paano tayo nagkaroon ng magandang memories sa mga taong nasa paligid natin, lalo ng mga pamilya natin. And kung nakita mo, kung alala mo yung isang babae na namatay sa honeymoon, na isa siyang dog lover, and yung asong yun, lagi siyang bumibisita doon. So habang until mamatay yung aso, doon na siya nilibing. At na-realize ko na kung gaano mo alagaan yung pamilya mo habang nabubuhay ka pa, hindi nila yun kakalimutan hanggang sa mamatay ka. Talagang maaalala ka nila, yung mga araw na kasama mo sila, kung paano mo sila alagaan, kung paano ka makipag-usap, makipagtawanan, magkaroon ng memories, happy bonding with your family and loved ones. At syempre, in the end of the day, may kanya-kanya tayong story sa mundong ibabaw. Kung paano tayo nag-end, kung paano tayo namatay, kung paano tayo namuhay. Ang tanong, what kind of story you will living in this world kapag namatay ka? That's all for today's video. I would like to say thank you for all people, sa lahat ng mga tao nag-subscribe at talaga namang nanonood ng video ko hanggang ngayon, at gagalingan ko palalo at I will do my best. And please don't forget to subscribe again, comment, like, and if you have any idea, you can comment it. Kung anong gusto mo pang ipakita ko facts and interesting here in Buenos Aires, you can share it and you can tell by comment. And also don't forget to subscribe, follow me on Instagram, TikTok and Facebook page.